May tsismis noong early siyam na puter. May isang bahay daw sa England kung saan biglang naglaho ang isang buong pamilya. Walang bakas. Pagkaraan ng ilang linggo, may nakita ang mga investigador. Isang nakatagong pinto sa basement, nakasara at tinakpan ng pader. Sa loob, may mga kakaibang gamit. Mga karayom, itim na buttons. At mga drawing ng bata, drawings ng matatangkad na babaeng walang mata. Bago daw mawala ang pamilya, nahumaling ang anak nilang babae sa pintong iyon. At ang mga kapitbahay, may naririnig daw silang mga bulong gabi-gabi. Galing sa loob ng mga pader. Sabi niya, mali daw ang mga kwarto. Lumipat daw ang kwarto niya. Akala namin, malikhain lang ang isip niya. Pero nung nag-Oktubre nagbago ang lahat. Welfare Intake Report, Ashland, Oregon, 1,981. Ang katotohanan sa Ashland. Bago tayo pumunta sa madidilim na bahagi, kwentuhan muna kita tungkol sa isang totoong lugar. Ashland, Oregon. Taong 1,981. Populasyon, 14,000. Amoy pine trees at diesel. Tuwing tag-init, sikat doon ang Shakespeare Festival. Ang lokal na dyaryo naman, ang Ashland Daily Tidings, puro away sa lupa at high school football lang ang balita. Ordinaryo. Kaya nung taglagas ng taong iyon, lumipat doon ang isang babaeng nagngangalang Margaret Bromley. Isang single mom at school librarian. Sobrang normal na tao. Kasama niya ang 7 taong gulang na anak niyang si Clara. Tumira sila sa isang Victorian-era duplex sa Hellman Street. Hinati ang bahay na to noong 1,954. Ang kabilang unit. Permanenteng bakante. Martes hanggang Sabado ang trabaho ni Margaret. Uuwi siya ng 6:15 ng gabi. Si Clara naman, sumasakay sa school bus. Nag-aaral sa mesa sa kusina. Tuwing Martes, cereal ang hapunan nila kasi tamad magluto si Margaret. Normal ang buhay. Sobrang normal. Unang palatandaan. May ulat ng panahon noong Oktubre na iyon sa archive ng dyaryo. Sobrang lamig. At sa pahina 8, may maliit na balita, isang residente sa Hellman Street, nag-ulat ng kaguluhan. Pero walang nakita ang mga pulis. Iyon lang. Biglang nagbago si Clara. Nagigising siya ng 3:00 ng madaling araw. Hindi umiiyak. Nakaupo lang sa kama, nakatitig sa pader. Akala ni Margaret, bangungot lang. Normal lang naman sa bata ang bangungot, di ba? Pero isang araw, nagtanong si Clara tungkol sa isang pasilyo. Sabi ni Margaret, walang ibang pasilyo. 4 lang ang kwarto nila. Pero mapilit si Clara. Itinuro niya ang pader na may wallpaper malapit sa banyo. Sabi niya, iba daw ang amoy doon. Malamig. Parang may bukas na bintana sa isang kwartong hindi naman umiiral. Kumatok si Margaret sa pader. Solid naman. Sabi niya kay Clara, imahinasyon lang yun. Sumagot si Clara, alam ko. Pero pumapasok pa rin siya. Ang garapon ng buttons. Dito na nagbago ang lahat. Dahil librarian si Margaret, sinimulan niyang ilista ang mga detalye. Lunes, 3:02 dyan, nagising si Clara. Nakatitig sa pader. Miracles. Same time, same pader. Kasunod na Lunes, 3:02 ulit. 4 na beses na eksaktong parehong minuto. At bago ito mangyari, may naaamoy si Clara. Amoy gardenia. Matamis. Pero Oktubre na noon sa Oregon. Hindi na mumulaklak ang gardenia sa ganoong panahon. May napansin pa si Margaret. May koleksyon ng buton si Clara sa bintana, uso to sa mga bata nung 80. Tuwing gigising si Clara ng 3:00, nadaragdagan ng 2 buttons ang garapon. Kulang na itim. Pareho ang laki. Pareho ang tahi. At alam ni Margaret na hindi niya binili ang mga iyon. Kaya gabi-gabi, bago matulog, pinipiktura ni Margaret ang garapon gamit ang Polaroid. Kinabukasan, laging may 2 bagong buttons. Palagi. Para ang insidente. Pumunta si Margaret sa aklatan kung saan siya nagtatrabaho. Hinanap niya ang kasaysayan ng bahay sa Hellman Street. Gawa ang bahay noong 1887. Ang unang may-ari ay isang mananahi na si Edith Voss.
Nung hinanap naman ni Margaret ang permit para sa paghati ng bahay noong 1954, ito ang nakasulat na dahilan, structural separation following incident. May nagsalungguhit sa salitang i-incident gamit ang lapis pero sinubukang burahin. Hinalungkat pa niya ang mga lumang dyaryo noong 1953. May maikling balita tungkol sa isang batang gala sa kalsada ng 3:00 ng madaling araw. Sabi ng bata, galing daw siya sa ikabilang bahay. Pero ang nakakatakot, tinabas ang bahaging iyon ng dyaryo sa archive. May kumuha ng artikulo. At si Margaret, 3 taon na doon nagtatrabaho, pero hindi niya alam na may kulang sa mga dokumento. Kabilang unit. Noong November 3, 1981, umuwi si Margaret ng 6:15 ng gabi. Bukas ang apartment. Nandoon ang backpack ni Clara. Ang mangkok sa sink. Ang homework kalahating tapos. Pero wala si Clara. Nagpanik si Margaret. Tumawag sa paaralan, tumawag sa kapitbahay. Walang nakakita sa bata. Tumawag siya sa pulis ng 6:47. Hinanap ang buong lugar. Kumatok sila sa kabilang unit, ang bakanting unit na sarado na raw simula pa noong 1971. Hindi ito nakalock. Sa loob, laking gulat nila. Kamukha ng apartment ni Margaret. Parehong layout, parehong wallpaper. Pero luma ang gamit at maalikabok. Maliban sa isang upuan sa kusina. Doon, malinis ang alikabok. May mangkok sa mesa. May cereal. At malamig pa ang gatas. Nakita si Clara sa sulok ng bakanting kwarto. Ligtas naman siya. May hawak siyang buttons. Sabi niya, may sinusundan daw siya. Nang tanungin kung sino, sumagot si Clara, yung may magagandang mata. Pero hindi totoong mata yun. Ipinakita niya sa akin. Ang kamera. Mula noon, sa kwarto na ni Clara natutulog si Margaret. Kinalanta rin niya ng 3 malalaking pako ang pader na may wallpaper para hindi mabuksan. Sinisigurado niya ang mga pako gabi-gabi. Pero sa ika-4 na umaga, nawala ang mga pako. Ang pader? Parang walang nangyari. Walang butas. Walang pako sa sahig. Isinulat ni Margaret sa kanyang diary, pinagdudahan ko na ang sarili ko. Alam ko ang ginawa ko. Pero ayaw pumayag ng kwarto. Kumuha siya ng mga larawan pero may mga kakaibang anino sa gilid. Sabi ng photo developer, baka sira lang ang camera. Bumili siya ng bago. Pero nandoon pa rin ang mga anino. May huling natuklasan si Margaret sa library. Isang lumang sulat kamay mula 1889. Si Edith Voss, ang mananahi, ay may anak pala. Ang pangalan? Clara. Namatay ang Clara na iyon noong 1871 sa sakit. 7 taong gulang din. Sa likod ng dokumento, may ibang sulat kamay na nag-iwan ng babala, huwag papasukin ang mga bata sa silid sa silangan. Naghihintay siya at ibinibigay ang hindi kayang ibigay ng ina. Ang alok. Napaisip si Margaret. 6 na araw siyang nagtatrabaho sa 1 linggo. Pagod siya. Cereal lang ang pinapakain niya sa anak niya tuwing Martes. Sa tingin niya, kulang siya bilang ina. At yun ang inaalok ng kabilang pinto. Isang ina na may oras. Isang kusinang laging may mainit na pagkain. At mga buttons na maingat at mapagmahal na itatahi sa ibabaw ng iyong mga mata. Noong December 2, 1981, isinulat ni Margaret na 11 araw nang hindi nagigising si Clara sa madaling araw. Akala niya, ligtas na sila. Pero habang nag-aagahan, biglang nagsalita si Clara, sabi niya sa iyo, matyaga siya. Tumingin si Clara kay Margaret. At ayon sa journal ni Margaret, ito ang eksaktong sinabi niya, tiningnan niya ako na parang tumitingin sa isang taong alam niyang aalis na. Nag-empake si Margaret nung hapong iyon. Bago magdilim, nasa Portland na sila. Hindi na sila bumalik. Iniulat ng may-ari na bigla na lang silang nawala. Ang apartment, iniwan nilang malinis. Pero nung binuksan ng may-ari ang bakanting unit, may nakita siya sa mesa. Isang garapon.
May laman na 44 na itim na buttons. Eksaktong 2 buttons para sa bawat Lunes ng gabi mula nung lumipat ang mga Bromley. Sabi ni Neil Gaiman, ang kwento ng Coraline ay hango lang sa panaginip at takot ng bata. Yun ang sabi niya sa publiko. Pero sa isang liham noong 1975 sa isang lumang fanzine, nabanggit niya na naglagi siya sa Oregon noong early 80 para mag-research ng American folklore. May nakatagpo daw siyang librarian na nagkwento sa kanya ng isang kwentong hindi niya malimutan. Sinabi niya sa liham, masyadong totoo ang kwento para gamitin, kaya ginawa ko na lang panaginip. 51 taong gulang na si Clara Bromley ngayon. May nakatalang Clara D. Bromley sa Portland. Hindi siya nagpapa-interview. May anak siyang babae. At ang middle name ng anak niya, ayon sa isang birth announcement noong 2014 na. Alam mo kung ano ang nakakatakot? Ang eksenang nagpaiyak sa mga bata sa sinehan ay nung tahiin ng other mother ang butones sa mata ng bata. Pinanood natin yun. Nagbayad tayo. Bumili ng popcorn. Naupo tayo sa dilim para panoorin ang isang batang inalukan ng mas mabuting magulang at tinawag nating entertainment yun. Palagay ko may sinasabi yan tungkol sa atin. Ang tunay na nakakatakot sa kwentong ito ay hindi ang halimaw, kundi ang alok. Hindi siya nagnanakaw ng bata. Inaakit niya sila. Hinahanap niya ang kulang sa pagitan ng pangangailangan ng bata at ng kakayahan ng isang pagod na magulang. At doon siya naninirahan. Hindi ang mag-lock ng pinto ang aral dito. Kasi aminin mo alam mo kung anong pinto ang hinahayaan mong nakabukas.